Maris POV. Inihatid ako ni Jameson sa apartment pagkatapos. Ayaw ko sana dahil naabala ko pa siya sa pagdalo sa event but he strongly insisted. Kaya wala na akong nagawa na pasakayin ako nito sa sakyan niya. Magang-magana mga mata ko sa kakaiyak ngunit wala naman akong magawa para pigilan ang mga luha sa patuloy na pag-agos nito. Hinang-hina ako. I am so weak to speak. Panay ang sulyap ni Jameson sa rearview mirror habang nagmamaneho. Ramdam kong pag-alalat ang maraming katanungan sa itsura niya. Ngunit nanatili lang din siyang tahimik sa buong biyahe hanggang sa makarating kami sa apartment ko. Salamat sa paghatid. Garalgal ang boses na sambit ko. At takmang bababa na sana nang pigilan niya ako gamit ang isang kamay niya. Sandali Marie. Usal niya at rinig kong pinakawalan niyang malalim na buntong hininga kaya umayos ulit ako ng upo para pakinggan siya. Ayaw ko na sanang mangialam sa desisyon mo but just think about my offer last time. Bukas na bukas ang resto ko kung sakali mang magbagong desisyon mong lumipat ng trabaho. Maring alok ni Jameson, kaya napabaling na ako sa kanya. Bahagya rin siyang tumingin sa akin kaya napang-abot ang mga mata namin. Kilala ko si Leticia at alam ko na karakas ng babaeng yun. Ngayong pinag-iinitan ka niya, alam ko hindi ka niya titigilan. Plus her cousin Thelma na siya pa mismong head mo. I know them all. I know how toxic they are. Concern na babala ni Jameson kaya napalunok ako ng ilang beses bago napahinga ng malalim. Kahit hindi niya sabihin ay alam ko kung anong laman ng budhi ng mga babaeng yon at higit kailanman ay hindi ako natatakot. Noon pa man sanay na akong inaapakan ng ibang tao, husgahan at maliitin kaya immune na ako. Kumbaga bato na ako sa mga ganong klaseng pananakit ng damdamin. Sadyang napakahina ko lang sa usaping pag-ibig. Kung alam lang sana nito na hindi ang buruhang yun ang inaalala ko kung hindi ang mismong stepbrother niya na siyang magiging bagong boss ko. Kung alam lang sana nito na ang lalaking jaguar na yon ang dahilan ng pamamaga ng mga matang ito. But it's too early to explain to him. Masyado pang magulong isip at puso ko para ibahagi ang kwento namin ni Jay sa ibang tao. Salamat sa offer Jameson, I'll think about it. Tanging sambit ko para hindi na rin ito mag-alala pa. Tumango naman ito at marahang ngumiti. Yeah, sana makapag-decide ka as soon as possible. Lalo na ngayon na si Jaguar nang mamamahala sa hotel. Nito kaya kuryoso ako napatingin sa kanya. What do you mean? What about him? He's cold and ruthless. Baka hindi lang si Leticia siyang poproblemahin mo kung hindi maging ang bagong boss mo. Paliwanag nito. Hindi niya alam na natumpak niya ang mga nasa saloobin ko. Tumikim ako at nag-iwas ng tingin para itago ang sakit sa pagbanggit nito sa lalaking siyang laman at kanina pa tumatakbo sa isipan ko. Do you know him well? Matagal na ba kayong magkakilala? Buong loob na tanong ko sa paraang hindi niya mahahalata na kuryoso ako sa pagkatao ng lalaking yon. We were schoolmate in college but we're not even friends. Naging connected lang naman kami dahil kinasal ang mami ko sa daddy niya 5 years ago. So basically he's my not so close stepbrother. Napailing na sagot ni Jameson, ngunit hindi ko naman nakuha ang sagot na gusto kong malaman. 5 taon na rin pala, so matagal-tagal na. Hindi man lang ba kayo nakapag-usap as a family sa loob ng mahabang taon na yon? Tanong ko muli. Nagbabaka sakaling maliwanagan malang ako sa panahong kami ni Jace ang magkasama. Mapait na umiling si Jameson. Nope, we're not. He stayed in US for that long years. I didn't even met him during Mom's and Tito Mark wedding. Sagot ni Jameson na mas lalo lang nakadagdag sa mga katanungan sa aking isipan. Ibig ba nitong sabihin, umalis si Jace ng bansa noong araw na iniwan niya ako? Para na naman pinipig ang puso ko sa nalaman. Nang makaramdam na naman ng sakit at kalungkutan ay nagdesisyon na akong bumaba at magpaalam na kay Jameson. Nagpasalamat ako muli sa paghatid niya. I'll just call you, sagutin mo ha. Good night Marie. Say my good night to Casper too. Nakangiting tugon niya kaya tipid din ako napangiti. Tiningnan ko pa ang papaalis nitong sasakyan bago ko pumasok sa loob. Naabutan ko si Tita Charita na nakaupo sa sofa habang umiinom ng hot chocolate. Nag-iisa ito kaya tsak na tulog na si Casper. Nagulat pa nga ito sa pag-uwi ko. O Marie, akala ko ba mag-overtime kayo ngayon dahil may event kayo sa hotel? Takang tanong ito't sinipat pang oras sa nakasabit na wall clock. Matamlay at nangihina ako na paupo sa sofa kaya nilapitan ako nito. Bakit? Namamagay ang mga mata mo. May nangyari ba? Tanong nito ulit kaya nag-angat na ako ng muka.
Hindi ko na kayang itago sa kanyang muling panunubig ng mga mata ko. Bigla na lang ako yumakap kay tita at humagulhol ng iyak. Natatarantang hinahaplos nitong likuran ko. Diyos me, yung bata ka, ano bang nangyayari sa'yo? Puno na ng pag-aalala ang boses nito. Kaya matapos akong umiyak sa dibdib nito ay kinuwento ko na sa kanyang nangyari. Tita, yung ex ko, yung tatay ni Casper, nakita ko siya ulit. Mahinang kwento ko't baka magising si Casper sa pagkakatulog. Nalaki ang mga mata ni tita sa pagkagulat. Napaawang pa mga labi nito. Ano? Saan? Siya po yung nag-iisang anak ni Mr. Mark Anthony Garcia. Siya na po yung magiging bagong boss ko. Hilot kong sentido habang nagkakwento. Yung kahit ako ay hirap ding paniwalaan na nalaman. Ano? Hindi ba't bilyonaryong yung boss mo? Papaano? Naguguluhan ako, Marie. At saka hindi naman Garcia ang apelyido ng ex mo, hindi ba? Ang sabi mo, Ramos. Napuno rin na katanungan si tita gaya ko. Yun nga po magkaiba sila ng pangalan pero talaga magkamukha Nahihirapang sambit ko. Parang gusto ko na lang isipin na baka kambal sila tapos nagkahiwalay lang. Kaso sa yaman ng mga Garcia malabong mangyari yun. Nasa po rin ni titang noon niya. Hindi kaya nagkataon lang na magkamukha? Hindi ko rin alam pero kasi boses din Saka magkasing katawan. Pananamit lang yung naiba. Nakita ka ba niya? Malalaman mo yan sa reaksyon niya kung siya ba talaga yon. Ni tita pero umiling ako. Muntikan na kanina pero nakatalikod ako. Sagot ko kay napakamot to sa ulo niya na kagaya ko'y nahihirapan din. Teka nga muna. Tawagan muna natin ang ate Eleanor mo't baka may alam yun. Hindi ba siyang nag-alok na mangupahan na lalaki sa apartment niya? Itanong natin kung saan niya nakilala. Nagmamadali nitong kinuha ang cellphone niya. Tinawagan nga kaagad si Mrs. Pascual. Rinig ko pang mabilis ang tanong ni Tita Charita tungkol kay Jace. Naka-loudspeaker ito kaya rinig na rinig kong usapan ng dalawa. Jace Ramos, yung talagang pakilala niya sa akin. Nakilala kong batang yun sa beach. Nung minsan namasyal kami tapos napansin ko kagad kasi napakagwapo't napakagaling magpinta. Naghanap ng paupahan kaya inalok ko na. Sagot ni Mrs. Pascual sa kabilang linya kaya kapwa kami dismayado ni tita. Malalaman mo lang talagang sagot, Marie, kapag nagkaharap na kayo. Hindi na naman yung posible dahil boss mo na siya. Ibig sabihin baka palagi na kayo magkikita. Ni tita pagkababa ng tawag. Pero bumigat lang ang pakiramdam ko. Napakahirap nang ang isipan na magkakaharap kami. Ano pa kaya kung talagang totoo na ang mangyayari? Dahil napahabang usapan namin ay dito na natulog si tita habang ako'y ayaw dalawin ng antok. Yakap-yakap kong anak kong mahimbing na natutulog. Isa pa ito sa higit na inaalala ko. Paano kung malaman ni Jace ang tungkol kay Casper? Ako nga sa sarili ko hindi pa handa. Paano pa kaya kung masali ng anak ko sa usapan? At parang pumabor pa sa akin ng tadhana na bigyan ako ng panahon na makapag-isip dahil kinabukasan ay totoong nagkasakit ako. Nagkatrangkaso kaya hindi ako nakapasok sa trabaho. Nag-email na rin ako kay Miss Talma at Mrs. Dueno at isa lang ang hinihingi ng dalawa. Yun ay ang medical certificate na siyang magpapatunay. Kaya sinamahan na rin ako ni Tita Charita na magpa-check up sa pinakamalapit na klinik matapos naming ihatid si Casper sa pinapasukan nitong school for kindergarten. Ngunit pagka-uwi ko ng bahay ay siya namang pagtawag ni Rita na hindi ko inaasahang maghahatid lang ng panibagong alalahanin. Lahat ng mga empleyado may meeting bukas, yun ang utos ng bagong boss. At kapag hindi makaka-attend ay automatic na tatanggalin daw sa trabaho. Pilitin mo umattend bukas, Marie. Alam kong kailangan mo ng trabahong ito. Napakagatlabi ako matapos ng tawag. Jameson was right. Mukhang ang cold at ruthless ang bagong boss. Mukhang striktong pamamalakad nito. Pero paano ako haharap gayong alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa? O ano kaya kung hayaan ko na lang natanggalin nila ako tapos mag-apply na lang ako sa restaurant ni Jameson? Shit, hindi ko alam ang gagawin. Nakakabaliw. Buong gabi kong pinag-isipan ng maigit buo ng magiging desisyon ko. Ha? Magre-resign ka? Gulat na tanong ni Tita Charita nang sabihin ko sa kanyang plano ko. Marahan akong tumango. Sa restaurant ni Jameson na lang ako papasok Akala ko ba pangarap mo makapasok sa hotel na yon? Umiiwas ka ba sa ex mo? Hindi ba't sa inyong dalaway siya dapat ang mahiya sa pag-iwan sa'yo? Siya dapat ang walang mukhang ihaharap sa'yo, hindi yung ikaw ang namumroblema. Komento ni tita na pawang totoo naman lahat. Kaso mas iniisip kong kapakanan ni Casper. Paano kung malaman niyang nagkaanak kami? O paano kung ang anak ko mismong aksidente makakita sa kanya?
Kilala na siya nun at sabik na sabik yun sa kanya. Dun pa lang sa posibilidad na yun natatakot na ako. Ayaw ko masaktan si Casper lalo na ngayong malabo ng lahat na maibigay kong kahilingan niya dahil may fiancé ng ama nito. Para kay Casper kaya ako umiiwas Mabigat ang damdaming sambit ko. Rinig ko pang malalim na buntong hininga ni tita. Naunawaan kita, Marie. Pero kailangang ihanda mo sarili mo sa posibilidad. Hindi mo maiwasan ang lahat habang buhay. Lalo pat masikip ng mundo para sa inyo. Ani tita sabay tapik sa braso ko. Oo, alam kong masikip na dahil kahit si Jameson ay may kaugnayan pa rin kay Jace. Pero mas makakaiwas naman ako sa kanya kung nasa restaurant ako kaysa sa mismong hotel na pagmamayari pa niya. Kung pwede nga lang bumalik ng San Agustin ay babalik ako. Kaso ayaw ko na dahil naalala ko lang ang lahat ng sakit. Mas marami ring magandang oportunidad na trabaho dito kumpara noon. At saka na rin ako bibisita kay na Tia Cora kapag may saktong ipon na ako maibibigay sa kanya. Pinagtabuyan man niya ako'y pamilya pa rin ang turing ko sa kanya. Kaya ng araw ding ito ay nagpasa ako ng resignation ko sa email ng HR na si Mrs. Dueno. Sa ngayon ito lang naisip kong tamang solusyon dahil matamlay pa'y pinagpahinga ko na munang pagod na katawan at maging ang puso ko. Si Tita Charita nang sumundo kay Casper sa pinapasukan nitong paaralan. Pipikit na dapat ako nang mag-ring ang cellphone ko. Saka ko to sinagot dahil hindi naman naka-phone book ang numero. Hey Marie, nabusasan ko kaagad si Jameson sa kabilang linya. Oo nga pala't binigyan ko to ng number ko last time. Hi, napatawag ka. Malumani na tanong ko. Pumunta ako sa hotel kanina. Hindi kita nakita kaya nagtanong na ako dun sa kaibigan mong janitress. Hindi ka raw pumasok dahil may sakit ka. Kamusta ka? Nahinahon ngunit ramdam ang pag-aalala sa boses nito. Ayos lang ako. Konting trangkaso lang to. Ani ko naman. I just want to make sure. So with or without your consent, expect me after 30 minutes. Yun lang bago ito nagpaalam na ibababa na ang tawag. Napangiti akong napailing, makulit talaga sa Jameson. Ilang beses na ba akong tumatanggi pero palagi pa rin siyang nagwawagi. Napakahirap niyang hindian at gaya nga ng inaasahan ko. Matapos ang minutong nabanggit niya ay narinig ko na kaagad ang busina ng sasakyan nito sa labas. Nagpalit lang ako ng suot na t-shirt bago lumabas. Bumungad sa akin na nakagiting mukha nito bago itinasa mga dala niyang supot. Hi, fruits and food for delivery. Anito pa kaya tuluyan na akong napangisi bago ito inanyayahan na pumasok sa loob. Pasensya ka na, masikip lang itong tinitirhan namin. Upo ka. Alok ko sa kanya na makapasok kami sa loob. Nakangiti naman to't instead na sa sofa umupo ay dumiretso ito ng kusina para ilapag sa mesang mga pasalubong niya. Mag-feel at home na ako ha? Magkaibigan na naman tayo. Anito pa kaya tuluyan na akong natawa nang ito pa mismong kumuha ng plato para ilagay ang pagkaing binili niya. Special sopas for you. Anito nang ibit-bit ng mga sopas na napakaraming sahog. Literal na special nga. Salamat, nagabala ka pa. Ani ko nang maupo na rin ito sa sofa. Kinuha ko ng mangkok at sumubo na rin para hindi naman nakakahiya sa effort niya. Kamusta ka? Masama pa rin bang pakiramdam mo? At saka bakit ka nag-iisa? Nasa ng gwapong bata? Sunod-sunod na tanong nito. Nagpalingalinga pa sa paligid para hanapin si Casper. Medyo maayos ng pakiramdam ko. Si Casper nasa school pa niya. Sinundo na ni tita. Uuwi din yun maya-maya dahil half day lang naman ang pasok niya. Paliwanag ko pa. Nagkwentuhan kami ni Jameson pero wala pa akong nababanggit sa kanya tungkol sa resignation ko. Nalilipat ako sa restaurant niya. Saka na lang pag may feedback na galing kay Mrs. Dueno. Hindi ko naman naakalaing sa yaman ni Jameson na nagmula pa sa desenteng pamilya ay masyado pala tong palabiro at ang daming kwento. No wonder kung bakit napakaraming babae nagkakagusto dito dahil bukod sa gwapo hindi boring kasama. Kung hindi pa ito nakatanggap ng tawag galing sa kumpanya ay hindi ito titigil sa kakakwento. Marie, gusto ko pa sana magstay dito dahil gusto ko rin makalarong anak mo but I need to go now. May naghihintay sa akin na kliyente. Babalik na lang ako next time and I promise na magtatagal ako. Paalam nito, sabay sipat ng oras sa suot nitong wristwatch. Napahalakhak naman ako ng tawa. As if naman na gustong-gusto talaga kitang magtagal, biro ko naman ay kinangisi lang nito. Kaya nga inunahan na kita, anito't napahalakhak sa sarili niyang banat. Hinatid ko na rin siya sa labas hanggang sa umandar ang sasakyan niya paalis. Nakakatuwa naman talaga si Jameson at nagpapasalamat ako sa pagiging generous niya.
Sana lang talaga'y bilang kaibigan ng lahat ng ito at walang ibang ibig sabihin. Maya-maya lang ay dumating naman sina Casper at Tita Charita. Naku, natagalan kami, Marie. Pumunta kasing park yung mga kaklase niya eh. Gustong gumala kaya pumunta na rin kami. Paliwanag nito. Nag-enjoy po ko dun, ma. But I'm also sad kasi yung mga classmates ko po perfect family sila. May mami't daddy po nakasama. Nakangiti ngunit mas mababanaag ang lungkot sa boses nito. Kaya mas dumoble yung sakit sa dibdib ko. Mapait na lang din ako ngumitit niyakap ang anak ko. Ayaw ko magsinungaling at magpaasa kaya hindi na lang ako nagkomento. Nandito naman kami ni mama mo eh. Mahal na mahal ka namin. Halika na, magpalit ka na ng masusuot mo. Ani Tita Charita na ipinagpapasalamat ko. May kahulugan akong tiningnan ni Tita na para bang may pinapaalala sa akin bago sila nagtungo ni Casper sa kwarto. Naiwanan ako napakagat sa labi ko. Bakit kaya napaka-unfair ng mundo sa akin? Wala naman akong inaapakang tao simulat sa pool. Pero bakit napakahirap ng sitwasyon ko? Yung akala kong maayos na kami, ngunit heto't parang naging mas komplikado pa. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip na mag-ring ang cellphone ko. Sinagot ko to kagad nang makitang numero ito ng opisina sa hotel. Magandang araw, Miss Padilla. Hindi nga ako nagkamali dahil boses ni Mrs. Dueno ang bumungad sa akin. Magandang araw din po, Mrs. Dueno. Magalang na bati ko sa kabilang linya. Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I already received your email and I need you to report tomorrow in my office regarding to this matter. This is important. Diretsahang sambit nito nagpakaba sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Puno man ng kabatakot ay natagpuan ko pa rin ang sarili sa mismong building ng hotel kinabukasan. Dediretso na ako sa opisina ni Mrs. Dueno gaya ng nais niya. Dala-dala ko medical certificate dahil ayaw ko namang umalis na may masamang record. Kahapon naganap ang general meeting nila at ang hindi ko pagsipot ay patunay rin na talagang desidido na ako mag-resign. Saktong papasok pa lang ako sa main entrance nang salubungin ako ni Rita. Saglit itong tumawag kagabi kaya nabanggit ko na sa kanyang plano ko. Dami pa nga sana niyang tanong kaso isa lang ang dinahilan ko. Yun ay upang maiwasan ng mga buruhang sina Miss Talma at Leticia. Marie! Yumakap kagad to sa akin at bahagya kaming pumagilid para walang ibang makapansin. Kamusta ka? Ano ba yan? Bakit ka naman magre-resign agad-agad? Alam kong palaban ka eh. Bakit ka naman magpapatalo sa mga bruhang yun? Mahinang talak nito. Akala kasi nito yun talagang totoong dahilan. Nakakakonsensya rin na hindi ko masabi ang totoo dahil kahit saglit lang kaming nagkasama, alam kong tunay at puno ng sinseridad ang pakikipagkibigan niya sa akin. Kaso masyadong komplikadong sitwasyon at ang paglilihim ang nararapat na gawin ko para na rin sa kapakanan at kaligtasan ni Casper. Kesa naman hintayin ko pang araw na kalbuhin ako ng mga yon. Ano bang laban ko sa mga mayayamang kagaya nila Rita? Sagot ko na lang kaya napanguso to pero halata sa mukha ang kalungkutan. Hayst, ang hirap pala maging maganda no? Ang daming inggit sa paligid. Kung kailan napakagwapo na ng boss natin eh, saka ka pa aalis. Nagtatawagan pa rin tayo ha? Mamimiss kita. Wala nang pinakamaganda dito. Kahit nakakaramdam ng habag ay napangiti pa rin ako sa mga biro niya. Kung alam lang sana niyan ang tinatawag niyang gwapong boss ang siyang pinakadahilan. Asus, napakadrama ng kaibigan ko. Akala mo naman talaga kung saang lupalop ng mundo ko pupunta eh. Alam mo naman ang address ko. Akit na ako at baka kanina pa naghihintay si Mrs. Dueno sa opisina niya. Paalam ko, matapos tong yakapin ng mabilisan. Nagmamadali kong tinungong opisina ni Mrs. Dueno. Halos nakayuko pa ako habang naglalakad sa takot na baka bigla akong mabangga si Jace. Kagaya ng mga napapanood kong palabas na telenovela sa telebisyon. Literal na paranoid na nga at ang laking ginhawa sa akin na nakarating ng walang Jace sa daraanan. Sa bagay, bakit naman siya pakalat-kalat sa daraanan boss nga siya. Magandang umaga po ma'am. Magalang nabati ko sa ginang pagkapasok ng opisina nito. Marahan naman tong ngumiti. Good morning to Miss Padilla. Take a seat. Upo naman ako. Sa itsura ng ginang ramdam kong napakahalaga ng pag-uusapan namin ngayon kaya sumibol na naman biglang kaba sa dibdib ko. Well, I just want to ask why are you so eager to resign too early? I mean, isang linggo ka pala sa trabaho mo. May malaking problema ka ba sa position mo? Sa mga kasamahan mo o sa head mo? You can tell me everything. Makikinig ako. May hinahon na tanong nito na mababanaag din naman talaga ang concern at sinseridad.
Marahan naman ako nagbaba ng tingin. Wala naman akong ibang maidadahilan kung hindi ang tungkol sa pag-uugali ni Miss Thelma at ni Leticia. Dahil may katotohanan din naman talaga yon. Ma'am, hindi lang po dahil kay Miss Thelma, kung hindi maging kay Ma'am Leticia po. Nung minsan po kasi na-aksidente kong nadumihan yung suot niya ay pinag-initan po nila ako lalo. Nung event po may ginawa sa akin si Miss Leticia, kaya po ako nag-undertime sa trabaho. Pasensya na po pero mas napagtanto ko po kasi na kailangan ko protektahan ang sarili ko dahil may anak po kong umaasa sa akin. Ako na pong iiwas sa gulo dahil ako naman pong nasa pinakamababa. Sana po maunawaan yung desisyon ko. Mahabang paliwanag ko sa nanunubig na mga mata. At totoo din naman ito sadya yung pinakadahilan at hindi ko pwedeng banggitin. Rinig ko ang lalim na pinakawalang buntong hininga ni Mrs. Dueno. Magulang din ako, Miss Padilla, kaya nauunawaan kita. Katunayan nagtaka rin ako dahil kahit istrikta si Miss Thelma, pagdating sa mga empleyado niya hindi naman umaabot na pinapatawag niya sa opisina. Sadyang sayo lang siya ganoon, and about naman kay Miss Leticia, mahihirapan ka nga talagang maiwasan siya. Lalo na ngayon na araw-araw na yung bumibisita rito dahil kay Sir Jaguar. Salaysay din ni Mrs. Dueno at ramdam kong suportado niya naman ang desisyon ko, kaya napanatag ako. Kaso naglaho rin kaagad sa sunod niyang pahayag. Yung problema nga lang ay nakapirma ka na ng kontrata. Binasa mo ba lahat bago mo pinirmahan? Tanong nito kay napaisip ako. Binasa ko po yung ibang parte lang po. Matapat na sagot ko. Dahil nga mahaba yun, hindi ko na tinapos at diretso pirma na sa pag-aakalang normal na kontrata lang yun. Biglang bumigat ang mukha nito at inabot ang folder na kanina pa nasa table niya. Read and found out yourself, Miss Padilla. Anito kaya kinakabahan ko tong kinuha at mabilisang binasa. Tahimik lang si Mrs. Dueno kaya nag-focus ako sa binabasa. At nang mabasa isang pahina patungkol sa kontrata ay para akong ibon na binalian ng pakpak sa biglaang pagkawala ng pag-asa. It clearly stated na once nakapirma ka na ng kontrata at aalis ka without finishing your contract, you'll pay for the entire months indicated in the contract. Ibig sabihin babayaran mo ng buo ang 6 na buwan na tira. Klarong paliwanag ni Mrs. Dueno kaya mas lalo lang akong nanghina. Ma'am, saan naman po ko kukuha ng ganong kalaking halaga? Paano po kung hindi ako makapagbayad? Garalgal ang boses na tanong ko. Makukulong ka. Lahat yan nakasaad na dyan at salyado with attorney signature too. So you have no other choice but to finish your 6 months contract. And after that, you're free to leave. Then kung ayaw mo nang magpatuloy. Mas lalo lang akong nanlumo sa narinig. Ibig sabihin nito, wala na akong takas pa dahil wala naman akong perang pambayad at mas lalong ayaw kong makulong. Tangin ang buhay to. Bakit ba pinapahirapan ako ng ganito? Po, nag-aalburutong puso ko at naglaglagan na rin ng mga butil sa mga mata ko sa sobrang pagkadismaya. Malungkot na tumayo si Mrs. Dueno at tinaplos nito ng marahan ng balikat ko. Just relax for a while. May kakausapin lang akong taong makakatulong sa'yo. Babalikan kita rito after. Paalam nito't nangihina lang akong tumango. Umaasang sanang matutulungan ako ng tinutukoy na tao ni Mrs. Dueno. Hilot ko ang sentidong nakatingala sa kisame. Sadyang pinapahirapan talaga ako ng pagkakataon. Kung bakit ba naman kasi ako itong tatanga-tanga at hindi mo lang tinapos basahin na nakasulat sa kontrata. Sa bagay, hindi ko rin naman kasi inakalang aalis ako ng ganito kabilis sa pinangarap kong hotel. At mas lalong hindi ko inaasahan na magkukus muli ang landas namin ni Jace. At ang kamalasan pa na magiging boss kong walang hiyang yon. Miss Padilla, please follow me. Napalingon ako kaagad na marinig ang boses ni Mrs. Dueno. Ilang minuto rin itong nawala, kaya't kahit papaano'y nabuhayan ako ng katiting na pag-asa. Tahimik ako nakasunod sa kanya hanggang sa pumasok kami sa loob ng elevator. Pinindot pa nitong ika-5 palapag at nang tuluyan kaming makarating ay bumaling pa to sa akin bago binuksan ang pinakadulong pintuan. Be ready, you're going to talk to our new CEO. Nalaki ang mga mata ko sa gulat. Nagwala ang buong sistema ko at huli na para umatras dahil nang tuluyan itong mabuksan ng pintuan ay nagpang-abot ng mga mata namin ng lalaking kauna-unahan kong minahal. Anong mangyayari ngayong muling magkakaharap si Maria at Jace? Ano ang gagawin ng binata sa muling pagkikita nila ng babaeng iniwan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.